10 mga nakakamanghang religious buildings sa mundo. Ang mga religious buildings ay hindi lamang lugar panambahan kundi isa ding lugar na dinarayo ng napakaraming tao, lalong higit ng mga deboto mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nagtataglay ito ng iba't ibang disenyo at gawa sa iba't ibang uri ng materials. Ang ilan din sa mga ito ay may kaugnayan sa kasaysayan ng lugar kung saan ito nakatayo. At sa video ngang ito ay samahan niyo akong tuklasin ng 10 mga natatanging religious buildings sa mundo. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Wat Arun. Ang Wat Arun o kilala rin bilang Templo ng Bukang Liwayway ay isa sa mga pinakasikat na templo sa Bangkok, Thailand. Matatagpuan ito sa Chao Phraya River sa western part ng lungsod. Bukod sa pagiging mahalagang lugar ng pagsamba ay kilala rin ng Wat Arun sa kahangahangang disenyo at view. Nagsimula ang kasaysayan ng Wat Arun noong panahon ng Ayutthaya, ang dating kabisera ng Thailand. Maraming beses itong inayos at pinalawak lalo na noong panahon ni Haring Rama II at Haring Rama III. Ang pangalan ng templo ay mula sa Diyos ng Bukang Liwayway na si Aruna, kaya tinawag itong templo ng Bukang Liwayway. Ang pinakamahalagang bahagi ng Wat Arun ay ang mataas na prang o tore na may taas na halos 70 meters. Ang tore ay binalutan ng makikintab na piraso ng porcelain at ceramic na kinuha mula sa mga lumang barko ng China. Ang makulay at detalyadong disenyo nito ay talagang kaakit-akit lalo na kapag nasisinagan ng araw. Sa gabi naman ay lalo itong nagiging maganda dahil sa mga ilaw na nagpapailaw dito. Maliban sa tore ay marami ring makikita sa loob ng templo tulad ng mga rebulto ng Buddha na naglalarawan ng iba't ibang bahagi ng kanyang buhay. Mayroon ding mga maliliit na chapels at garden na pwedeng pagdasalan at pagnilayan ng mga bumibisita. Sa bawat bahagi ng templo ay makikita ang malalim na pananampalataya ng mga Thai sa kanilang relihiyon. Gayun din, isa sa mga paboritong gawin ng mga turista ay ang pag-akyat sa prang. Dahil mula sa itaas ay makikita ang magandang paligid ng ilog at ng buong lungsod. Maraming bisita ang sumasakay ng bangka mula sa kabilang pampang ng Chao Phraya River para makarating sa templo. Ang Wat Arun ay lalo pang dinarayo ng mga turista tuwing umaga at paglubog ng araw dahil sa kakaibang ganda nito sa mga oras na yon. Bukod sa pagiging isang templo, ay mahalaga rin ang Wat Arun sa kasaysayan ng Thailand. Sa maikling panahon dito muna inilagay ang Emerald Buddha na isa sa mga pinakabanal na rebulto ng Buddha sa bansa bago ito inilipat sa Wat Phra Kaew. Number 2. Prambanan. Ang Prambanan ay isang malaking templo ng Hindu na matatagpuan sa Java, Indonesia, malapit sa Yogyakarta. Kilala rin ito bilang Candi Prambanan o Candi Rara Jonggrang. Isa ito sa pinakamahalagang templo ng Hindu sa Indonesia at sa buong Southeast Asia. Itinayo ang Prambanan noong 9th century bilang alay sa 3 pangunahing Diyos ng Hinduism, sina Brahma ang tagapaglikha, Vishnu ang tagapangalaga at Shiva ang tagawasak. Ang pinakatanyag at pinakamataas na templo sa complex ay ang Candi Shiva Mahadeva na may taas na 47 meters at inialay kay Shiva. Sa paligid nito ay makikita ang mga templo na para naman kina Brahma at Vishnu. Napakaganda ng disenyo ng Prambanan. Puno ng mga inukit na larawan ang mga pader ng templo na nagpapakita ng mga kwento mula sa epikong Ramayana. Ipinapakita dito ang mga eksena ng labanan at mga image ng mga Diyos at Diyosa ng Hinduismo. Noon ang mga templong ito ay ginagamit bilang sagradong lugar para sa pagsamba ng mga sinaunang tao ng Java. Samantala ang buong kompleks ng Prambanan ay mayroong mahigit 200 na templo, pero marami sa mga ito ang nasira dahil sa mga lindol at iba pang sakuna. Ilan sa mga templo ay naayos at ibinalik sa dati nilang anyo, ngunit may ilan pa rin na nananatiling wasak. Dahil sa kahalagahan ng Prambanan ay idineklara ito bilang World Heritage Site ng UNESCO noong 1991 upang mapangalagaan at maprotektahan. Dagdag pa rito, isa pang atraksyon sa Prambanan ay ang Ramayana Ballet. Ito ay isang tradisyonal na palabas na isinasagawa sa gabi. Ipinapakita rito ang kwento ng Ramayana sa pamamagitan ng sayaw at musika. At isa itong paraan para ipakita at buhayin ang mayamang kultura ng Indonesia. Bukod sa mga Hindu temples ay may malapit na Buddhist temple sa Prambanan na tinatawag na Candi Sewu. Ito ay nagpapakita ng maayos na pagsasama ng dalawang relihiyon, ang Hinduismo at Budismo, sa Java noong sinaunang panahon. Ang Prambanan ay hindi lamang isang relihiyosong lugar, kundi isa ring mahalagang bahagi ng kasaysayan at kultura ng Indonesia. Maraming turista ang bumibisita upang makita ang magagandang templo at ang mga inukit na kwento sa mga pader nito.
Number 3. Shidnit Peace Church. Ang Shidnit Peace Church ay isang maliit na simbahan na maaring hindi masyadong kilala sa malalaking lugar, pero mahalaga sa mga tao na bahagi ng komunidad kung saan ito matatagpuan. Base sa pangalan nito, ang Shidnit Peace Church ay mukhang may layunin na magturo at magpalaganap ng kapayapaan. Marahil ang mga pagtitipon dito ay nakatuon sa pagsamba, pagbabasa ng Biblia at pagtulong sa mga nangangailangan. Malamang isa sa kanilang mga pangunahing mensahe ay ang pagpapalaganap ng pagmamahal sa kapwa at pagtutulungan ng mga miyembro ng komunidad ayon sa mga turo ni Jesus. Ang ganitong uri ng simbahan ay kadalasang nagsasagawa ng mga simpleng proyekto para makatulong sa mga taong nangangailangan. Halimbawa, maaaring sila ay nag-aayos ng mga feeding programs para sa mga mahihirap, nagbibigay ng libreng medisina o tulong sa mga may sakit at tumutulong kapag may mga sakuna tulad ng bagyo o baha. Bukod pa rito, posibleng regular din silang nagkakaroon ng mga pagtitipon tulad ng prayer meetings at Bible study na nakakatulong sa pagpapalakas ng pananampalataya ng mga miyembro. Ang mga leader ng simbahan tulad ng mga pastor o tagapamahala ay karaniwang malapit sa kanilang mga miyembro. Kilala nila ang bawat isa at personal silang nakikialam sa buhay ng kanilang mga kasapi. Hindi lamang sila nagtuturo ng mga aral ng Diyos, kundi tumutulong din sila sa mga tao sa kanilang pang-araw-araw na mga problema at pangangailangan. Ang kanilang mga mensahe ay marahil simple at madaling maunawaan, kung kaya't naaabot nito ang puso ng kanilang mga miyembro. Ang pangalan ng simbahan na may salitang kapayapaan ay nagpapakita na ang isa sa kanilang pangunahing layunin ay ituro kung paano mamuhay ng may pagkakaisa at kapayapaan. Maaaring binibigyang diin nila ang kahalagahan ng pagpapatawad, pagtutulungan at pag-aalaga sa kapwa. Ang kanilang mga sermon at programa ay marahil nakatuon sa pagbubuo ng mas matibay na samahan, hindi lamang sa simbahan kundi sa buong komunidad. Hindi rin malayo na ang Shidnit Peace Church ay nakikipagtulungan sa ibang maliliit na simbahan o organisasyon. Karaniwan ang ganitong uri ng simbahan ay sumasali sa mga proyekto o gawain na isinasagawa ng ibang simbahan o grupo, tulad ng mga outreach programs o pagtulong sa komunidad sa iba't ibang paraan. Number 4. Nastava Church. Ang Nastava Church o simbahan ng Nastava ay isang simpleng simbahan sa isang maliit na bayan, pero napakahalaga nito sa mga tao roon. Dito sila nagsisimba at dito rin nagaganap ang mga mahahalagang okasyon tulad ng kasal, binyag at misa. Para sa mga taga roon, ang simbahan ay hindi lamang lugar ng pagsamba, kundi isang simbolo ng kanilang pananampalataya at kultura. Ang simbahan ay itinayo noong panahon ng mga Kastila, kaya ang disenyo nito ay may halong lumang style ng architecture. Gawa sa matitibay na bato ang mga dingding at may matataas na bintana na nagpapasok ng natural na liwanag. Sa loob, ang pinakakapansin-pansin ay ang altar na yari sa kahoy at may mga palamuti na ginto. Ang altar na ito ay likha ng mga local workers, kung kaya't mahalaga ito sa kasaysayan ng lugar. Bukod sa altar ay makikita rin sa loob ng simbahan ang mga imahe ng mga santo at ang malaking crucifix na nasa gitna. Sa bawat sulok ng simbahan ay makikita ang mga bakas ng mahabang kasaysayan nito bilang isang lugar ng pananampalataya. Araw-araw ay may mga misa rito at tuwing linggo ay dumarami ang mga taong nagsisimba para magdasal at magpasalamat. Tuwing kapistahan naman ng patron saint ng simbahan ay may malalaking pagdiriwang ang buong bayan. Kasama rito ang prosesyon, mga sayaw, musika at iba't ibang tradisyon na bahagi na ng kanilang kultura. Maraming tao mula sa ibang lugar ang dumarayo upang makisali at mag-alay ng panalangin. Para sa mga bisita, ang simbahan ay isang lugar na nagbibigay ng kapayapaan at spiritual deepening. Samantala, hindi lang para sa pagsamba ginagamit ang Nastava Church. Tumutulong din ito sa mga nangangailangan sa komunidad. May mga programa ang simbahan para sa mga mahihirap na pamilya tulad ng pagbibigay ng pagkain, tulong sa edukasyon at iba pang pangangailangan. Aktibo ang mga pari at volunteers sa mga gawaing ito, kung kaya't ang simbahan ay isang mahalagang bahagi ng buhay sa lugar. Kahit modernong panahon na ngayon ay nananatiling matibay ang Nastava Church bilang gabay sa spiritual life ng mga tao. Patuloy silang pumupunta sa mga misa at religious lecture upang mapalalim ang kanilang pananampalataya. Number 5. Queen Arwa Mosque. Ang Queen Arwa Mosque ay isang mahalagang mosque na matatagpuan sa Jibla, Yemen. Ipinangalan ito kay Reyna Arwa al-Sulayhi na isang kilalang female leader noong 11th at 12th century.
Si Reyna Arwa ay naging isang matalino at malakas na leader na nagpatuloy ng pamumuno matapos ang pagkamatay ng kanyang asawa. Siya rin ang nagpaunlad ng mosque na naging mahalagang lugar ng pagsamba at edukasyon sa kanilang komunidad. Itinayo ang mosque noong 1056 CE sa panahon ng paghahari ni Ali al-Sulayhi, ang asawa ni Reyna Arwa. Nang siya na ang naging pinuno, ay pinalaki at pinaganda ni Reyna Arwa ang mosque. Maraming scholars at mag-aaral ang pumupunta rito upang mag-aral ng Islam at mga Sharia laws. Ang mosque ay hindi lamang lugar ng panalangin kundi sentro rin ng edukasyon at talakayan tungkol sa relihiyon at lipunan. Dagdag pa rito, ang Queen Arwa Mosque ay kilala dahil sa kanyang natatanging architecture. Makikita dito ang pinagsamang style ng Fatimid at tradisyonal na Yemeni. Isa sa mga pinakakilalang bahagi ng mosque ay ang mataas na minaret na makikita mula sa malayo at nagsisilbing simbolo ng lungsod ng Jibla. Sa kabila ng pagiging simple ng disenyo nito, ang mga detalye sa loob at labas ng mosque ay nagpapakita ng mayamang kultura at sining ng Yemen. Bukod sa pagiging lugar ng pagsamba ay mahalaga rin ang mosque dahil dito matatagpuan ang libingan ni Reyna Arwa. Maraming deboto at turista ang bumibisita sa mosque upang magbigay pugay sa kanya. Ang presensya ng kanyang libingan ay nagbigay pa ng higit na kahalagahan sa mosque na nagsilbing simbolo ng kanyang pamana bilang isang mahalagang leader sa kasaysayan ng Yemen. Karagdagan pa, isa pang natatanging katangian ng Queen Arwa Mosque ay ang pagsisimbolo nito sa papel ng mga kababaihan sa kasaysayan ng Islam. Si Reyna Arwa ay hindi lamang isang leader ng relihiyon, kundi isang mahusay na pinuno ng politika at pamahalaan. Ang kanyang tagumpay sa pamumuno ay isang patunay na ang mga kababaihan, sa kabila ng mga hamon, ay may kakayahang mamuno at magdala ng pagbabago. At noong 2011, ang Queen Arwa Mosque at ang lungsod ng Jibla ay iminungkahi na isama sa UNESCO World Heritage Sites. Number 6. Mission Church of San Xavier del Bac. Ang Mission Church of San Xavier del Bac, na tinatawag ding White Dove of the Desert, ay isang sikat at makasaysayang simbahan malapit sa Tucson, Arizona. Itinatag ito noong 1692 ni Padre Eusebio Francisco Quino, na isang pari mula sa Spain. Dumating siya sa lugar para ipalaganap ang Kristyanismo sa mga katutubong tao ng rehiyon, partikular sa mga Tohono o Odham. Naging mahalaga ang simbahan bilang sentro ng pananampalataya at kultura ng mga tao roon. Ang gusali ng simbahan na makikita ngayon ay itinayo mula 1783 hanggang 1797. Ito ang pinakamatandang European-built na istruktura sa Arizona at patuloy pa ring ginagamit hanggang ngayon. Ang architecture na nito ay tinatawag na Spanish colonial style, kung saan pinaghalong mga disenyo mula sa Europe at mga local materials. Sa harapan ng simbahan ay makikita ang mga magagandang ukit at estatwa ng mga santo, tulad ni San Francisco Xavier, ang patron ng simbahan. Samantala, sa loob naman ng simbahan ay makikita ang mga magagarang pintura at sculptures na naglalarawan ng mga kwento mula sa Biblia. Ang mga dekorasyon ay gawa ng mga local workers, kung kaya't may espesyal na kaugnayan ang simbahan sa komunidad. Kahit na maraming taon na ang lumipas, ay napanatili ang mga original na disenyo dahil sa ilang restorasyon upang mapangalagaan ang kagandahan nito. Gayun din, malaki rin ang naging papel ng simbahan sa pagpapalaganap ng Kristyanismo sa mga Tohono o Odham. Kahit na nagkaroon ng mga pagbabago dahil sa colonization, ay nanatili ang simbahan bilang mahalagang bahagi ng kultura ng mga katutubo. Hanggang ngayon ay malalim pa rin ang koneksyon ng mga local communities sa simbahan at patuloy silang pumupunta sa mga seremonyang isinasagawa dito. Sa kasalukuyan, ang Mission San Xavier del Bac ay hindi lamang isang lugar ng pagsamba, kundi isa ring kilalang tourist attraction at historical site. Maraming tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ang bumibisita upang makita ang kagandahan ng simbahan at matutunan ang kasaysayan nito. At noong 1960 ay itinanghal itong National Historic Landmark dahil sa mahalagang papel nito sa kasaysayan ng Amerika. Number 7. Sanctuary of Las Lajas. Ang Sanctuary of Las Lajas ay isang tanyag na simbahang Katoliko na matatagpuan sa southwest part ng Colombia, malapit sa bayan ng Ipiales sa probinsya ng Nariño. Itinayo ito sa ibabaw ng isang bangin sa Laja River at kilala dahil sa kakaibang lokasyon nito at mga kwento ng milagro na nagbigay buhay sa simbahang ito. Samantala noong 1754 ay isang babae na nagngangalang Maria Mueces at ang kanyang anak na si Rosa ay dumadaan sa bangin ng Laja River. Bigla na lamang nanghina si Rosa dahil sa karamdaman.
Habang nagpapahinga sila sa tabi ng bangin ay nakita ni Rosa ang image ng Birheng Maria sa ibabaw ng isang bato. Sa oras ding iyon ay gumaling si Rosa mula sa kanyang sakit. Dahil sa nangyaring himala ay kumalat ang balita at maraming tao ang nagsimulang bumisita sa lugar upang magdasal at humiling ng tulong mula sa Birheng Maria. Ang imaheng nakita ni Rosa ay nanatili sa bato at hanggang ngayon ay makikita sa likod ng altar ng simbahan. Ang imahe ay tila bahagi ng natural na bato mismo at itinuturing na milagro dahil walang sino mang gumuhit nito. Kaugnay nito, ang Sanctuary of Las Lajas ay sinimulang itayo noong 1916 at natapos noong 1949. Ang disenyo nito ay hango sa Gothic style na kilala sa matataas na tore, mga pointed arch at detailed decorations. Ang simbahan ay ginawa mula sa mga bato sa paligid ng bangin, kaya tila likas na bahagi ito ng kalikasan. Nakaupo ang simbahan sa ibabaw ng isang tulay na tumatawid sa bangin, kaya para bang lumulutang ito sa hangin. Ang kakaibang lokasyon at disenyo nito ay dahilan kung bakit patuloy itong pinupuntahan ng maraming turista at deboto mula sa iba't ibang panig ng mundo. Gayon din ang Sanctuary of Las Lajas ay isa sa mga pinakabanal na lugar para sa mga Katoliko sa Colombia. Bawat taon ay libu-libong deboto ang pumupunta dito, lalo na sa mga araw ng kapistahan ng Birheng Maria. Maraming tao ang naniniwala na ang simbahan ay isang lugar kung saan maaring makatagpo ng kagalingan at mga milagro. Number 8. Potala Palace. Ang Potala Palace ay isang sikat at historical building na matatagpuan sa Lhasa, Tibet sa taas na halos 3,700 meters mula sa dagat. Nasa ibabaw ito ng Red Mountain at kilala bilang sentro ng relihiyon at pamahalaan ng Tibet. Mayroon itong mahigit 1,000 na silid at nagpapakita ng traditional architecture ng Tibet na may halong historical at religious values. Nagsimula ang kasaysayan ng Potala Palace noong 7th century sa panahon ni Haring Songtsen Gampo na nagtatag ng Unified Tibet. Nagtayo siya ng unang gusali sa bundok na ito bilang sentro ng kanyang kaharian. At noong 17th century, sa ilalim ng pamumuno ng ika-5 Dalai Lama, na singawang loob Sangyatso ay itinayo ang kasalukuyang anyo ng palasyo. Naging tahanan ito ng mga Dalai Lama at opisyal na sentro ng pamahalaan ng Tibet. Nang tumakas ang 14th Dalai Lama patungong India noong 1959 ay naging simbolo ang Potala Palace ng kanilang pamumuno at kasaysayan. Maliban pa rito, ang Potala Palace ay may taas na 117 meters at binubuo ng 13 floors. Mayroon itong dalawang pangunahing bahagi, ang White Palace at ang Red Palace. Ang White Palace ay tirahan ng mga Dalai Lama at nagsilbing opisina ng pamahalaan, habang ang Red Palace naman ay para sa mga religious ceremony at naglalaman ng mga dambana at libingan ng mga naunang Dalai Lama. Ang makapal na pader ng palasyo ay gawa sa bato at putik na idinisenyo para protektahan laban sa malamig na klima. Ang mga bintana at pintuan ay may mga ukit na nagpapakita ng sining at tradisyon ng Tibet. Sa loob naman ng Potala Palace ay makikita ang napakaraming relics tulad ng mga estatwa, mural at sinaunang kasulatan na nagpapakita ng kultura at kasaysayan ng Tibet. Maraming dambana at silid para sa meditation na may mga golden decorations at mahalagang gamit para sa religious rituals. Isa sa mga tanyag na bahagi ng palasyo ay ang libingan ng ika-5 Dalai Lama na natatakpan ng ginto at mga mahalagang bato. Ang mga mural sa loob ay naglalarawan ng buhay ng mga Dalai Lama at mga mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Tibet. Number 9. Mingun Pagoda. Ang Mingun Pagoda ay isang malaking templo na matatagpuan sa Mingun, Myanmar. Sinimulan itong ipatayo noong 1790 sa utos ni Haring Bodaupaya na may balak gawing pinakamalaking pagoda sa buong mundo. Ngunit hindi natapos ang proyekto dahil sa kakulangan ng pera at mga pamahiin ng mga tao. Sinasabi nilang magiging masama sa kaharian kung matatapos ang pagoda. Sa kasalukuyan, ang Mingun Pagoda ay may taas na 50 meters, ngunit kung natapos ito, dapat sana ay umabot ito sa 150 meters na magiging isa sa pinakamataas na gusali noon. Ang buong istruktura ay gawa sa malalaking bato, ngunit nasira ito ng lindol noong 1839. Kaya makikita ang malalaking bitak sa mga pader nito. Bagamat hindi natapos ay patuloy na pinupuntahan ng mga turista ang Mingun Pagoda dahil sa laki nito at sa kwento sa likod ng pagbuo nito. Bukod sa pagoda ay makikita rin mula rito ang magandang view ng ilog Irrawaddy at ang tahimik na paligid ng Mingun na nagbibigay ng karagdagang ganda sa lugar. Malapit sa pagoda ay matatagpuan ang Mingun Bell na isa sa pinakamalalaking kampana sa buong mundo.
Ang Mingon Bell ay may bigat na 90 tons at taas na higit sa 3 meters. Ipinagawa rin ito ni Haring Bodaw Paya bilang bahagi ng kanyang grand plan para sa Mingon. Dapat sana ay magiging bahagi ito ng templo kapag natapos ang pagoda, ngunit ngayon ito ay isa ng tanyag na atraksyon. Samantala, ang Mingon Bell ay gawa sa tanso at gumagana pa rin hanggang ngayon. Pinapayagan ng mga bisita na pumasok sa ilalim ng kampana upang maranasan ang laki at bigat nito. Ang kampana ay isang simbolo ng kasaysayan at relihiyon ng Myanmar at nagpapakita rin ito ng kasanayan ng mga sinaunang manggagawa sa paggawa ng ganitong klaseng mga istruktura. May mga alamat na nagsasabing hindi dapat tapusin ang Mingon Pagoda dahil magdadala ito ng malas sa bansa. Kaya sa pagkabit ng Mingon Bell ay maraming ritual ang isinagawa upang tiyakin na magiging matagumpay ito at protektado mula sa mga sakuna. Sa kabilang banda, ang Mingon Pagoda at Mingon Bell ay parehong mahalagang bahagi ng kasaysayan at kultura ng Myanmar. Number 10. Kingdom of Jesus Christ. Ang Kingdom of Jesus Christ o KOJC ay isang religious group na itinatag ni Pastor Apollo C. Quiboloy noong 1985 sa Davao City, Philippines. Layunin ng grupong ito na ipalaganap ang kanilang paniniwala sa Diyos, kung saan tinuturing nila si Quiboloy bilang hinirang na anak ng Diyos. Ang kanilang simbahan ay hindi lang basta gusali, kundi isang mahalagang simbolo ng kanilang pananampalataya at mga aktibidad. Ang pangunahing simbahan ng KOJC na tinatawag na The Cathedral ay matatagpuan sa Davao City. Malaki ang gusali at kaya nitong mag-accommodate ng libu-libong tao. Sa loob ng compound ng KOJC ay may mga opisina, dormitories para sa mga miyembro at iba pang facilities. Dito nagaganap ang mga weekly worship at iba pang mahalagang okasyon na dinadaluhan ng maraming miyembro. Ang disenyo ng simbahan ay simple pero moderno. May mga simbolong tulad ng krus at iba pang mga bagay na nagpapakita ng kanilang pananampalataya. Maaliwalas at tahimik ang loob ng simbahan, kaya ito ay nagiging lugar ng kapayapaan para sa mga nagdarasal at pumupunta sa mga seremonya. Ginagamit din ng gusali para sa malalaking pagtitipon tulad ng mga anniversary at special events ng simbahan. Samantala, ang KOJC ay hindi lamang tungkol sa religious activities. Aktibo rin sila sa pagtulong sa komunidad. Nagbibigay sila ng tulong tulad ng pamimigay ng pagkain, libreng edukasyon at medical services sa mga nangangailangan. Kilala rin sila sa pagsuporta sa mga proyektong pangkalikasan tulad ng pagtatanim ng puno at iba pang mga aktibidad para sa pangangalaga ng kalikasan. Bagaman kilala sila sa kanilang mga proyekto sa komunidad, ay hindi rin nakaiwas ang KOJC sa mga kontrobersya. Si Pastor Quiboloy ay nasangkot sa ilang issue at alegasyon na nagdala ng negative image sa grupo. Pero sa kabila nito ay patuloy pa rin ang paglago ng kanilang simbahan at dumadami ang mga miyembrong sumusuporta sa kanilang mga aral. Gayun din ang KOJC ay hindi lamang aktibo sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang mga bansa. May mga branch sila sa iba't ibang lugar at ginagamit nila ang technology tulad ng online streaming para maabot ang mas maraming miyembro sa buong mundo.